Article number 1, Right to Equality. Ang lahat ng mga tao ay ipinanganak na malaya at pantay sa dignidad at mga karapatan. Sila ay pinagkalooban ng pangangatwiran at budhi at dapat kumilos sa isa't isa sa diwa ng kapatiran. Article number 2, Freedom from Discrimination. Ang bawat isa ay may karapatan sa lahat ng mga karapatan at kalayaan na nakalahad sa pahayag na ito nang walang pagkakaiba ng anumang uri tulad ng lahi, kulay, kasarian, wika, reliyon, pampolitika o iba pang opinyon, nasyonal o panlipunan na pinagmulan, pag-aari, kapanganakan o iba pang katayuan. Bukod dito, walang pagkakaiba na gagawin batay sa katayuan sa politika, jurisdictional o international ng bansa o teritoryo kung saan pag-aari ng isang tao, maging independe man ito, hindi pamamahala sa sarili o sa ilalim ng anumang iba pang limitasyon sa soberanya. Article number 3, Right to Security of Person. Ang bawat tao'y may karapatan sa buhay, kalayaan at seguridad ng tao. Article number 4, Freedom from Slavery. Walang sino man ang dapat na mapanatili sa pagkakaalipin o pagkaalipin. Ang pagkaalipin at ang kalakalan sa alipin ay pinagbabawal sa lahat ng kanilang anyo. Article number 5, Freedom from Inhumane Treatment. Walang sino man ang dapat mapailalim sa pagpapahirap o sa malupit, hindi makatao o nakakahiya na paggamot o parusa. Article number 6, Right to Legal Recognition. Ang bawat tao'y may karapatang kilalanin bilang isang tao bago ang batas. Article number 7, Right to Equality before the law. Ang lahat ay pantay-pantay sa harap ng batas at may karapatan na walang diskriminasyon sa pantay na proteksyon ng batas. Ang lahat ay may karapatan sa pantay na proteksyon laban sa anumang diskriminasyon na lumalabag sa pahayag na ito at laban sa anumang pagudyok sa naturang diskriminasyon. Article number 8, Right to Remedy by Competent Tribunal. Ang bawat isa ay may karapatan sa isang mabisang remedyo ng mga karapatang pambansa tribunal para sa mga kilos na lumalabag sa pangunahing mga karapatan. Ipinagkaloob sa kanya ng konstitusyon o ng batas. Article number 9, Freedom from Arbitrary Legal Prosecution. Walang sino man ang maaaring mapailalim sa di makatwirang pag-aresto, pagpigil o pagpapatapon. Article number 10, Right to Fair Public Hearing. Ang bawat isa ay may karapatan sa buong pagkakapantay-pantay sa isang patas at pampubliko na pandinig ng isang malaya at walang kinikilingan na tribunal sa pagpapasya ng kanyang mga karapatan at obligasyon at ng anumang kasong kriminal laban sa kanya. Article number 11, Right to be considered innocent until proven guilty. Ang bawat isa na sinisingil ng isang pagkakasala sa parusa ay may karapatang ipalagay na walang sala hanggang sa mapatunayan na nagkasala ayon sa batas sa isang pampublikong paglilitis kung saan mayroon siyang lahat ng mga garantiyang kinakailangan para sa kanyang pagtatanggol. Number 2, walang sino man ang dapat na managot sa anumang pagkakasala na parusang dahil sa anumang kilos o pagkukulang na hindi bumuho ng isang pagkakasala sa parusa. Sa ilalim ng pambansa o internasyonal na batas, sa panahong nagawa ito, hindi rin dapat ipataw ang mga mas mabibigat parusa kaysa sa isang nalalapat sa oras na
nagawa ang pagkakasala sa parusa. Article number 12, freedom from interference. Walang sino man ang dapat mapahilalim sa di makatwirang pagkagambala sa kanyang privacy, pamilya, tahanan o sulat sa pag-atake sa kanyang karangalan at reputasyon. Ang bawat isa ay may karapatan protektahan ang batas laban sa gayong pagkagambala o pag-atake. Article number 13, right to free movement. Ang bawat isa ay may karapatan sa kalayahan sa paggalaw at paninirahan sa loob ng mga angganan ng bawat estado. Number 2, ang bawat isa ay may karapatang umalis sa anumang bansa kasama ang kanyang sarili at bumalik sa kanyang bansa. Article number 14, right to asylum from prosecution. Asylum from prosecution. Ang bawat isa ay may karapatang maghanap at masiyahan at pagkakupkop laban sa pag-uusig sa ibang bansa. Number 2, ang karapatang ito ay maaaring hindi magamit sa kaso ng mga pag-uusig na tunay na nagmula sa krimen na hindi pampulitika o mula sa mga kilos na salungat sa mga angarin at simulain ng United Nations. Article number 15, right to a nationality. Number 1, ang bawat isa ay may karapatan sa isang nasyonalidad. Number 2, walang sino man ang dapat na bawian ng kanyang nasyonalidad o tanggihan ang karapatang baguhin ang kanyang nasyonalidad. Article number 16, right to marriage. Number 1, ang mga kalalakihan at kababaihan ng buong edad na walang anumang limitasyon dahil sa lahi, nasyonalidad o reliyon ay may karapatang magpakasal at makahanap ng isang pamilya. Dapat sila sa pantay ng mga karapatan sa kasal sa panahon ng pag-aasawa at sa pagtunaw nito. Number 2, ang kasal ay papasok lamang sa malaya at buong pahintulot ng mga balak na asawa. Number 3, ang pamilya ay likas at pangunahing sangkap ng pangkat ng lipunan at may karapatan sa proteksyon ng lipunan at ng estado. Article number 17, right to own property. Number 1, ang bawat isa ay may karapatan na pagmamay-ari ng pag-aari ng mag-isa, pati na rin sa pagkikihalibuyo sa iba. Number 2, walang sino man ang dapat na alisan ng arbitraryong pag-aari ng kanyang pag-aari. Article 18, freedom of belief. Ang bawat isa ay may karapatan sa kalayahan sa pag-iisip, budhi, reliyon. Ang karapatan nito ay may kasamang kalayahan na baguhin ang reliyon o paniniwala at kalayaan, alinman mag-isa o sa pamayanan kasama ang iba at sa publiko o pribado, upang ipakita ang kanyang reliyon o paniniwala sa pagtuturo, kasanayan, pagsamba at pagtalima. Article number 19, freedom of speech. Ang bawat isa ay may karapatan sa kalayaan sa opinyon at pagpapahayag. Ang karapatang ito ay may kasamang kalayaan na umawak ng mga opinyon ng walang panghimasok at upang maganap, tumanggap at magbigay ng impormasyon at mga ideya sa pamamagitan ng anumang media at anuman ang mga hangganan.
Number Article number 20. Right to peaceful assembly and association. Ang bawat isa ay may karapatan sa kalayaan na mapayapang pagpupulong at pagsasama. Number 2. Walang sinuman ang maaaring mapilit na maging kabilang sa isang samahan. Article number 21. Right to participate in government. Ang bawat isa ay may karapatang makilahok sa pamahalaan ng kanyang bansa ng direkta o sa pamamagitan ng malayang piniling mga kinatawan. Number 2. Ang mga bawat isa ay may karapatang pantay na mag-akses sa serbisyo publiko sa kanyang bansa. Number 3. Ang kalooban ng mga tao ay dapat maging batayan ng otoridad ng pamahalaan. Ito ay ipahayag sa panapanahon at tunay na halalan na dapat sa pamamagitan ng universal at pantay na pagboto at gaganapin sa pamamagitan ng lihim na boto o ng katumbas ng mga pamamaraan ng malayang pagboto. Article number 22. Right to social security. Ang bawat isa bilang isang miyembro ng lipunan ay may karapatan sa seguridad sa lipunan at may karapatang may sa katuparan sa pamamagitan ng pambansang pagsisikap at international na kooperasyon at alinsunod sa samaan at mga mapagkukunan ng bawat estado ng mga karapatang pang-ekonomiya, panlipunan at pagkulturang kinakailangan para sa ang kanyang dignidad at ang malayang pagunlad ng kanyang pagkatao. Article number 23. Right to desirable employment. Number 1. Ang bawat isa ay may karapatang magtrabaho sa malayang pagpili ng trabaho sa makatarungan at kanais-nais na mga kondisyon ng trabaho at sa proteksyon laban sa kawalan ng trabaho. Number 2, ang bawat isa nang walang anumang diskriminasyon ay may karapatang pantay na bayad para sa pantay na trabaho. Number 3, ang bawat isa na nagtatrabaho ay may karapatang makatarungan at kanais-nais na remuneration na tinitiyak para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya ang pagkakaroon ng walang na karapat-dapat na dignidad ng tao at dinadaganan kung kinakailangan ng ibang mga paraan ng proteksyon sa lipunan. Number 4. Ang bawat isa ay may karapatang bumuo at sumali ng unyon ng kalakalan para sa pangangalaga ng kanyang mga interes. Article number 24, right to rest. Ang bawat tao ay may karapatang magpahinga at maglibang kasama ang mga tuwirang limitasyon ng mga oras ng pagtatrabaho at panapanahong bakasyon at na may sweldo. Article number 25, right to adequate living standard. Number 1, ang bawat isa ay may karapatan sa isang pamantayan ng pamumuhay na sapat para sa kalusugan at kagalingan ng kanyang sarili at ng kanyang pamilya, kabilang ang mga pagkain, damit, tirahan at pangangalagang medikal at mga kinakailangan serbisyo, panlipunan at ang karapatan sa seguridad sa kaganapan ng walang trabaho, karamdaman, kapansanan, pagkabalo, katandaan o iba pang kawalan ng kabuhayan sa mga pangyayaring hindi niya makontrol. Number 2, ang pagiging ina at pagkabata ay may karapatan sa espesyal na pangangalaga at tulong. Ang lahat ng mga bata ay pinanganak man o wala sa kasal ay may tatangkiligin ang parehong proteksyon sa lipunan. Article number 26, right to education. Ang bawat isa ay may karapatan sa edukasyon. Ang edukasyon ay malaya. Hindi bababa sa elementarya at pangunahing mga yugto. Ang
Ang edukasyon sa elementarya ay sapilitan teknikal at profesional na edukasyon ay may gawing pangkalahatan, magagamit at ang mas mataas na edukasyon ay pantay na may akses sa lahat batay sa merito. Number 2, ang edukasyon ay ididirekta sa buong pagunlad ng personalidad ng tao at sa pagpapalakas ng paggalang sa karapatang pantao at pangunahing mga kalayaan. Itataguyod nito ang pag-unawa, pagpapaubaya at pagkakaibigan sa lahat ng mga bansa, mga pangkat na lahi o reliyon at isulong ang mga gawain ng United Nations para sa pagpapanatili ng kapayapaan. Number 3, ang mga magulang ay may paunang karapatan na pumili ng uri ng edukasyon na ibibigay sa kanilang mga anak. Article number 27, right to participate in and enjoy the culture of one community. Number 1, ang bawat isa ay may karapatang malayang makilahok sa buhay, pangkulturang pamayanan upang masiyahan sa sining at makibahagi sa pagsulong ng siyensya at mga pakinabang nito. Number 2, ang bawat isa ay may karapatan sa proteksyon ng moral at material na mga interes na nagreresulta mula sa anumang hagam, pampanitikan o pansining paggawa ng kung saan siya ay may akda. Article number 28, right to realization of this declaration. Ang bawat isa ay may karapatan sa isang kaayusang panlipunan at pang-internasyonal kung saan ang mga karapatan at kalayaan ng nakalagay sa pahayag na ito ay maaaring ganap na may sa katuparan. Article number 29, duties to community. Number 1, ang bawat isa ay may mga tungkulin sa pamayanan kung saan nag-iisa ang malaya at buong pagunlad ng kanyang pagkatao. Number 2, sa pagpapatupad ng kanyang mga karapatan at kalayaan, ang bawat isa ay may napapailalim lamang sa mga naturang limitasyon na tinutukoy ng batas para lamang sa layunin na makamit ang angkop na pagkilala at paggalang sa mga karapatan at kalayaan ng ibang at matugunan ang mahatarungang mga kinakailangan ng moralidad, kaayusan ng publiko at ang pangkahalatang kapakanan sa ibang demokratikong lipunan. Number 3, ang mga karapatang ito ay kalayaan ay maaaring hindi maganap sa anumang kaso na salungat sa mga layunin at alituntunin ng United Nations. Article number 30, freedom of interference in above rights. Wala sa deklarasyong ito ang mga maaaring ipakahulugan bilang nagpapaiwatig para sa anumang estado, pangkat o tao ng anumang karapatang makisali sa anumang aktibidad o upang maisagawa ang mga kilos na naglalayon sa pagkawasak ng alinman sa mga karapatan at kalayaan na nakalagay dito.